Magandang araw po. Mayroon po tayong gagawin. White Westinghouse na washing machine. Ayaw daw po umandar ang spinner, pati na rin ng wash. Ito yung dalawang paa ng ating meter. Ayan. Nakasukbit sa motor. So may resistance tayo. Ayan. Ganon din yung sa sa washing motor, mayroon din resistance. Kapag nalinis na natin yung stock doon at kalawang at hindi pa rin naandar, next possibility itong capacitor, kasi nalunod to, malamang nasira to. Dual, sabihin ng dual, dalawang capacitance na meron, yung dalawang paa connected dun sa washing motor, sa spin motor. So yan ang meaning ng dual, apat na wire, orange, blue, violet, yellow. 3 microfarad purple at saka blue, yellow tsaka orange, papunta sa washing motor. Mas malaki ang capacitance ng wash motor. Yung motor na yon ating chicken, kung iikot pa ba. Wala, ayaw umikot. Sira itong timer natin. Ayan, ito yung timer. Pinalitan ko ng timer na isa. Mandar na yung ating washer. Confirm. Mandar na yung natin. Dito pa lang sa saksakan, buo yung timer mo. Ayan, no? So, ayusin, sira ay timer. Itong isa naman ay yung brake. Since basag na yung kabitan doon sa taas ng brake, pwede natin i-cancel yung brake. Pwede natin i-pitch dyan o talian na lang tong brake. Naka-open lang siya lagi. Aandar yan, kasi ito pagka naka close o naka brake, hindi aandar. So dahil ito okay naman siya, prema natin sa taas yung pinag poste ng kabitan nito, damage na, warak na. So pati takip, papalitan mo yan kung gusto mong ibalik sa original. Pero hindi naman papatan kasi depende sa budget ng may-ari, ganyan na lang. Naiikot na yung ating motor. Naiikot yung motor natin pagka ganyan. Kasi pag naka-release ito, hindi yan naiikot dahil nakaipit yung brake. Ito yung brake natin. Ito yung brake pad natin. Yan. Ito. So pagka inalis natin yung tali, yan, mag-i-engage siya, naka-brake siya. Hindi siya iikot. Buo yung brake natin, ngunit yung poste ng kalamid siya yung pagtatalian.